Hi guys, it's me Alexa and welcome back to my channel. Anyways, gagawin na natin yung Makima makeup look ko. So, I hope na ma-recreate ko pa siya kasi nalimutan ko na yung ginawa kong procedure din. But anyways, ngayon ko lang siya magagawa kasi ngayon lang ako walang pasok and hindi ako masyadong busy. Okay, sasamantalahin na natin tong mga walang pasok kasi pagpasok ko ulit, ha! Hell week na naman ate. Ayoko na pumasok. So ayun, without further ado, let's start the tutorial. I just did my base na para hindi na time consuming kasi medyo matagal ako maglagay ng foundation sa aking mukha. So, ginawa ko na siya off cam and start na natin yung ating tutorial. Palit na gagamitin ko is Pastel Paradise. Ayan, from Beauty Glaze. So, recommended ko siya kasi marami na siyang colors. Lalo na if nagko-cosplay ka, you should get this kasi super daming kulay. Ayan. So, 40 plus ata na kulay ito, I think. Ayan pa, may glitters. And then, meron pa dito. Diba? Ang dami! Diba? Sulit na siya. Pero di ko lang sure kung meron pa siya ngayon sa Beauty Glaze na Shopee. Di ko lang sure. Pero check nyo na lang. Pastel Paradise na Beauty Glaze. So, for our base color, gagamit lang ako ng medyo light sa aking eyelids para mag-pop yung color red. Para mag-pop yung color red later. Ano ba yan? Nabubulol na sa ate mo. Parang tanga. Gamitin ko tong medyo white. Kasi ito ata yung ginamit ko dati. Hindi ko na matandaan. Basta yung pero yung white yung gagamitin natin. So, kuha lang ako ng brush na malinis. Para mas mag-pop lang yung color red later. So, spread ko lang siya dyan. Ayan. Woo! Ayan. Diba? Mas nag-brighten siya. Yosh. We will proceed sa ating transition color. So, for our transition color, medyo orangey naman siya. So, gagamitin ko to. Gantong kulay. Kaya, apply ko lang siya here. Dito sa may taas. Ah, diba? Nag-pop agad. Ganun yung technique guys. Pag gusto nyo mag-pop yung color ng eyeshadow nyo, gumamit kayo ng light na base color na eyeshadow. Diba? Then, ang technique para maging sharp yung eyeshadow nyo. Ako kasi personally, gusto ko na sharp yung eyeshadow ko kapag kay Makima. You know, the gaze of her eyes. Parang ganon. So, naglalagay ako ng tape para sharp yung ating eyeshadow later. So, ang una kong ginawa doon is nag-outline muna ako ng wing eyeliner. So, gagamit na tayo ng red. So, maybe ito. Ito na lang. Para mas light. Or ito. Di ko alam. Pero yung light muna yung uunahin natin.
Parang tanga naman tong tutorial natin. So, ito muna yung ating uunahin pang trace ng wing eyeliner. Kasi later, i-blend din natin siya. So, kuha lang kayo ng angled brush na ganyan. Ganyan kanipis. And then, just draw a wing eyeliner. Like this. Wala, ang dark. Pero, let's trust the process. Kasi dark din naman yung ni Makima. Ayan. So, mag-outline lang tayo, literal. After nyan, if satisfied na kayo, blend nyo siya using a blending brush na medyo ganito yung shape. But anything will do. Any brush will do. Basta mabe-blend nyo siya para hindi lang siya super harsh. And then, saka nyo siya, pag na-blend nyo na to guys, sa baba, itaas nyo siya dito para mag-create tayo ng cut crease. Medyo cut crease. But, make sure na ganyan pa din yung shape. Ayan. Diba? Para na siya may cut crease. Make sure na magbe-blend kayo ng eyeshadow nyo, light-handed lang, para hindi ganun ka-harsh. Yun yung isa sa technique kung mag-blend kayo ng eyeshadow. Kailangan magaan yung kamay nyo. Or dito nyo siya hawakan sa dulo. Kasi pag dito nyo siya hinawakan, may tendency na mapadiin. So, mas magiging harsh yung pag-blend nyo. So, dito nyo siya hawakan. Dito sa dulo or dito. Basta wag dito. Natutunan ko lang yun sa mga makeup artist friend. So, same din dun sa kabila. Magka-create din tayo ng parang cut crease here. Ay, no. Like that. And after nyan, i-blend nyo siya ulit nung ginamit yung brush for transition color, yung medyo light kanina. Para hindi rin ganon ka-harsh yung red. Basta well blended dapat yan. So, hindi lang masyadong halata yung light color dito. So, patungan pa natin yan. Hindi lang masyadong halata yung dito, pero ayan, ganyan ko siya ginawa. Hindi ko sure, oh my god, nag-tutorial, hindi sure, pero yan, you get the point. Makima inspired. Trust the process guys, wala pa yung eyeliner. Lalagay pala muna ako ng eyeliner. Yung gamit kong eyeliner is from Pink Flash. Ayan, yung color black. Mag-eyeliner na tayo para matakpan na yung
ano dito, kamalian. Wah. Lagay ko na yung eyeliner. It's time to tanggal this tape. Ah! Woo! Oh my god, nagbakat yung tape, gagi. So, I'm done with my lashes. Ayan, nag-struggle ako kasi hindi ko siya malagay ng maayos. But anyways, gagawin na natin yung lower lash line natin. Kasi meron din yung eyeshadow, pagkakaalam ko. So, same din nung eyeshadow na nilagay natin kanina. Kukuha lang tayo ng medyo maliit na brush like this. Ayan. Tapos, ano natin dito. Parang lalagyan lang natin ng color dito para hindi siya ganun ka-awkward. Diba? So, ganun lang din. Hindi, idikit nyo lang siya talaga sa lower lashes nyo. Ayan, look at the difference kapag meron siya wala. Diba? So, ayan na yung ating eye makeup. Ayan. O, diba? Sabi sa inyo, trust the process eh. Hindi kayo naniniwala eh. Charis. Ng away. So, maglalagay lang ako ng blush and ng contour para makomplete na natin yung look. And also, a lippy para malagay na rin natin yung ating wig later. So, I'll be right back. これ、君がやったの? 人だ. So that's it guys. So ayan na yung ating completed look. Fuck. Makima-san. So ayan, hindi na ako nag-necktie kasi hindi ko mahanap yung necktie ko na black. Hindi ko alam kung saan na naman siya nagpunta. So ayan ang ating look. So, ayan guys, if want nyong i-recreate itong look na to, please tag me para makita ko yung mga magagandang cosplay makeup nyo. And, I know, hindi siya perfect and hindi siya accurate sa mismong character, but this is how I express my, you know, cosplay. So, iba-iba naman tayo ng expression when it comes sa cosplay. Yung iba talagang dedicated na mag-craft ng costumes nila. Yung iba dedicated na magtahe, tawag doon, basta sa wig, super dedicated sila doon. And yung iba naman is sa makeup. So, this is how I express my cosplay. If na-disappoint man kayo na hindi siya accurate sa mismong character, pinapaalala ko lang na cosplay is not accuracy. Okay? Hindi ako magiging si Makima. Kaya, pagpasensyahan nyo na, I'm sorry if na-disappoint man kayo. But, this is how I express my creativity when it comes to cosplay. So, ayun lang guys, and I hope na nagustuhan nyo tong video, and please don't forget to click like, share, and subscribe sa aking YouTube channel para alam mo yon, may kwenta naman yung YouTube ko. So ayun lang guys, and see you on my next video. Bye bye! Janet!